Ano ang kaugnayan ng arnis sa paggamit ng tungkod bilang pang-alalay sa paglalakad at sa pagdidipinsa ng mga matatanda? Sa patuloy na pagpapalaganap at pagpapahalaga sa tradisyonal na sining na ito, na ipapakita natin ang halaga ng ating kultura at ang kakayahan ng arnis na magbigay ng kapangyarihan at kaligtasan sa lahat ng edad. Cane, used for self-defense. Ginagamit din ito bilang pang-alalay sa paglalakad. Magandang araw mga kaibigan, mga katarget. Ako ang inyong lingkod, si Katarget. At sa ating vlog ngayon, pag-uusapan natin ang isang tradisyonal na Pilipinong sining sa pakikinigma na mayroong malaking papel sa pang-araw-araw na buhay ng mga matatanda. Siyempre, ang ating ipinagmamalaking Arnis de Mano. Una sa lahat, alamin muna natin ang konteksto ng arnis. Ang arnis na kilala bilang eskrima o kali ay isang tradisyonal na Filipino martial arts na kilala sa paggamit ng mga baston, espada at ibang uri ng mga weapon. Ito ay isang bahagi ng ating kultura na nagtataglay ng kasaysayan at kahalagahan sa pagpapalakas ng kapuluan. Sa kabilang banda, mayroon ding aspeto ng arnis na kaugnay sa pang-araw-araw na buhay ng mga matatanda. Ang paggamit ng tungkod bilang pang-alalay sa paglalakad. Ang mga matatanda na may karamdaman sa paggalaw ay kadalasang gumagamit ng tungkod upang mapanatili ang kanilang balanse at kaligtasan habang naglalakad sa mga kalsada at iba pang pampublikong lugar. Ang mga prinsipyong itinuturo sa arnis tulad ng pag-iwas sa mga pag-atake at pagtatanggol sa sarili ay maaaring mapakinabangan din sa ganitong pangangailangan. Hindi lang sa pang-araw-araw na buhay ng mga matatanda ginagamit ang mga prinsipyong itinuturo ng arnis. Sa katunayan, ang mga teknik at estratehiya ng arnis ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa pagdidipinsa sa sarili. Ang pag-unawa sa mga konsepto ng pag-iwas, pag-atake, at pagtatanggol mula sa arnis ay maaaring maging mahalaga sa pagtugon sa mga sitwasyong panganib, lalo na para sa mga matatanda na kailangang protektahan ang kanilang sarili sa posibleng mga banta. Sa kabuuan, hindi maitatatwang ang mahalagang papel ng arnis sa pag-aalaga sa mga matatanda ay hindi lamang ito nagbibigay na pisikal na benepisyo tulad ng pagpapalakas ng katawan at pagpapalakas ng balanse. Ngunit, naglalaan din ito ng mental na paghahanda at kumpiyansa sa sarili. Sa pamamagitan ng arnis, ang mga matatanda ay hindi lamang nagkakaroon ng kakayahang pang-araw-araw na pangangailangan, ngunit pati na rin ng kakayahan na pangalagaan ang kanilang sarili sa anumang sitwasyon. Napakahalaga sa bahagi ng pag-aaral ng Arnis de Mano na wag lamang pagtuunan ng pansin ang mga aspeto sa kumbat at sport nito. Bagkus, pati na rin ang mga prinsipyong kaakibat sa pag-aaral ng Arnis de Mano at ang anumang kaugnayan nito sa pang-araw-araw na gawain sa ating buhay. At iyan ang nais ni Katarget na ibahagi lagi sa inyo, sapagkat ang aspetong pangkumbat at sport ay itinuturo na rin ng ating magigiting na mga arnisador na vlogger, ng ating mga kasamahan na arnisador na vlogger pa.
Pugay sa inyo, mga katarget. Pugay sa inyo, mga katarget na arnisador. Ngayon, mga katarget, kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw, ay mag-iwan kayo ng comment. Unang nais ninyong maging topic natin sa susunod. At kung ikaw naman ay bago pa lamang sa channel natin ito, ay huwag kalilimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Huwag ninyo ring kalilimutang pindutin ang notification bell upang manatiling updated sa atin pang susunod na mga video. Okay. Pugay, mga katarget.